Magandang tanghali, ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-12 ng Mayo, taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Gabinete ng Presumptive President Rodrigo Duterte binubuo na. Mga paratang ng Marcos Camp sa umano'y kaduda-dudang resulta ng bilangan sa Vice Presidential race ayaw nang palakihin pa ng PPCRB. Comelec gun ban, umiiral pa rin kahit tapos na ang botohan. Bilang ng mga lumabag umakyat na sa mahigit 4,000. Kauna-unahan at bagong strategic sealift vessel ng Pilipinas darating na sa Sabado. At mahigit 50 patay sa pagsabog ng isang car bomb sa Baghdad, Iraq. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, binubuo na ang gabinete ng Presumptive President Rodrigo Digong Duterte. Mula sa Davao City, may report si Janice Inhente live. Yes, Janice? Yes, Flor, patuloy na nga binubuo ng kampo ng nangungunang presidential candidate na si Rodrigo Duterte ang listahan ng mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ng tagapagsalita ni Duterte na si Peter Lavinia, patuloy na nilang pinag-aaralan ang mga taong maglilingkod sa ilalim ng Duterte administration, lalo na sa mga ahensyang mangangalaga sa seguridad ng sambayanang Pilipino, gaya ng Philippine National Police. Ayon kay Lavinia, prioridad nila ang magkaroon ng faithful mandate sa PNP upang manumbalik ang tiwala at paggalang ng publiko sa halip na pamamayani ng takot. Dumalo rin sa briefing si Senator Pia Cayetano at sinabing handa siyang tumulong sa Duterte Camp sa paghahanap ng mga babae na maaaring tumulong at karapat-dapat na maging bahagi ng gabinete. Kabilang sa mga faktor na ikinukonsidera sa mga taong magiging bahagi ng gabinete ay ang pagkakaroon ng shared vision towards genuine change of country. Pangalawa ay ang integridad, pangatlo ay ang taglay nilang abilidad at pang-apat ang personal sacrifices. Nakipag-ugnayan na rin ang Duterte Camp sa kasalukuyang administrasyon para sa gagawing transition ng pamahalaan, ngunit hindi pa inaanunsyo kung kailan ito at saan gagawin. Samantala, mamaya ay magpapatawag na muli ng press briefing ang kampo ni Duterte sa iba pang mga impormasyon. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Janice Inhente, nagulat mula sa Davao City live. Nagpahayag ng pagdududa ang kampo ni Senador Bongbong Marcos sa resulta ng isinasagawang quick count ng PPCRB. Narito ang report ni Roderick Mendoza. May mga reserbasyon ang kampo ni Senador Bongbong Marcos kaya duda sila sa resulta ng quick count ng PPCRB. Isa sa dahilan nito ang umano'y corrupted na transparency server ng Comelec kung saan kinukuha ng PPCRB ang inilalabas nitong resulta ng bilangan. Ayon sa abogado ni Marcos na si Atty. Francesca Wang, may natanggap silang impormasyon mula sa isang accredited na observer na nakorap o napasukan ng bagong script o computer command ang transparency server bandang alas 7:30 ng gabi noong Lunes sa mismong araw ng halalan. Tumanggi naman ang abogado na ihayag ang pangalan ng observer na nagbigay sa kanila ng impormasyon. Patuloy umano silang kumakalap ng datos tungkol sa insidente. Hindi rin nila masabi sa ngayon kung ito ay isang hacking incident pero kaduda-duda umano ang naipasok na computer command dahil lumalabas na pagkaraan nito ay unti-unti nang nababawasan ang lamang ni Marcos hanggang sa malamangan na ito ni Congresswoman Leni Robredo madaling araw noong Martes. Apparently, the execution of this computer command was able to alter the hash codes of the packet data. Furthermore, this introduction of this new script is suspect because it was after this time that Senator Marcos's lead from Representative Robredo started to erode at a rather distinctive pattern. Ayon pa sa abogado ni Marcos, sinulatan na nila ang Comelec upang formal na paimbestigahan ang insidente at dapat umanong maipaliwanag ito ng Comelec sa publiko. Did Comelec know about the introduction of this new script? And how does the new script affect the data and data reception of the transparency server?
the public deserves to find out. Sa gitna nito ay nanawagan naman si Marcos sa kanyang mga taga-suporta na manatiling mahinahon at hintayin na lamang ang opisyal na resulta ng botohan sa pagka-vice-presidente na manggagaling sa National Board of Canvassers. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Ayaw naman ng patulan upang hindi na lumaki pa ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang mga paratang ni Senador Bongbong Marcos kaugnay sa umano'y kaduda-dudang resulta ng bilangan sa Vice Presidential Race. Mula sa PPCRV, may report si Joan Nano, live. Yes, Joan? Magandang tanghali sa iyo, Flor. Magandang tanghali sa lahat ng ating mga kasambahay. Nakausap nga natin kanina itong si Ma'am Henrietta de Villa, ang national person ng PPCRV, upang kunan nga natin ang pahayag kaugnay nga dito sa mga paratang ni Senator Bongbong Marcos sa umano'y kaduda-dudang resulta ng bilangan sa Vice Presidential Race, kung saan nga sa mga oras na ito, Flor, ay nangunguna pa rin itong si Camarines Sur Representative Congresswoman Leni Robredo at lamang siya ng mahigit sa 200,000 boto laban dito kay Bongbong Marcos. Pero ayon nga sa PPCRB ay hindi na sila magbibigay ng anumang komento hinggil sa bagay na ito at sa halip ay ang COMELEC ang dapat na magpaliwanag sa isyong ito. Paliwanag pa ng PPCRB, tinatanggap lamang nila ang resulta ng automated election na pumapasok sa transparency server ng COMELEC. Kung ano man ang ipinapadala sa kanila, maging ang proseso sa transmission ng file ay tanging COMELEC lamang anila ang makasasagot hinggil dito. Sinabi rin ni De Villa na nito lamang Martes ay nagtungo nga rin dito sa command center yung ilang mga representative ng ilang political parties na mayroong nga ring question tungkol dito sa nagaganap na bilangan ng boto. At ipinasilip nga nila sa mga ito yung area nito nga transparency server upang ipakita nga rin sa mga ito yung pagiging transparent ng PPCRB sa nagaganap na bilangan ng boto. Kahapon nga sa ginanap na press con ni VP candidate Bongbong Marcos sa pamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Francesca Wang, sinabi nito na may mga natanggap nga silang ulat na umano'y nakokorrupt o napapasukan ng bagong script o computer command ang transparency server bandang alas 7:30 ng gabi noong Lunes sa mismong araw ng halalan. Kaduda-duda umano ang naipasok na computer command dahil lumalabas na pagkaraan nga ng ilang sandali ay unti-unti nang nababawasan ang lamang ni Marcos hanggang sa malamangan na nga ito ni Congresswoman Leni Robredo madaling araw noong Martes, May 10. Floor, sa mga oras nga na ito, as of 10:45 ngayong umaga, ay nasa 90,250 clustered precinct o katumbas yan ng 95.73% ng mga resulta na ng botohan ang pumapasok dito sa transparency server na minomonitor din dito sa PPCRB Command Center. At pati nga sa huling update sa atin nitong PPCRB, nasa 1,200 plus pa na mga overseas absentee voting ang hinihintay na ma-transmit dito sa server. Kung saan may ilan nga rin na mga bansa, yung talagang zero transmission pa, at ilan nga sa mga ito, itong Washington, Canada, Japan, at yung ilang mga bansa dyan sa Middle East. Pero umaasa nga ang pamunuan nitong PPCRB na hanggang mamaya o di naman kaya bukas ay makukumpleto o maitatransmit na itong mga magmumula sa overseas absentee voting. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa PPCRB Command Center. Floor? Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat mula sa PPCRB. Simula pa kahapon ay patuloy na ang pagdating ng mga election returns at Certificate of Canvass sa Senado. At alamin po natin yan mula sa ating reporter na si Brian De Paz, magulat ng live. Yes, Brian. Flor, magandang tanghali. Ilang election returns at Certificate of Canvass mula sa iba't ibang panig ng bansa ang dumating na muli dito sa Senado. Ngayong araw, tinanggap na ng Senado ang ER at COC mula sa Romblon, Sorsogon, Mandaluyong City,
Baguio, Quirino Province at Ilocos Sur para sa 2016 presidential at vice presidential elections. Ayon kay Senate Sergeant-at-Arms Head Jose Balahadja, maayos itong nakarating sa Senado. Nakalagay ang mga ito sa ballot boxes. Gaya ng proseso na inilatag ng Senate Security ay dumaan ito sa inspeksyon at record ng Senado. Kahapon matatanda ang unang dumating ang COC mula sa San Juan City. Pinangunahan ng pagtanggap ni Senate President Franklin Drilon. Ayon naman kay General Balahadja, maayos at walang problema mula nang magsimula ang reception of ER at COC. May 3 shift ang mga staff ng Senado upang matiyak na mababantayang maigi ang pagdating ng mga nasabing dokumento. Mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad sa loob at labas ng gusali ng Senado. Floor, every 3 hours nga maglalabas ng update itong Senado kung ilan na yung mga dumating na ER at COC dito nga sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Floor, balik sa iyo. Brian De Paz, nagulat mula sa Pasay City. Sinimulan na kagabi pa ang Oplan baklas ng mga election campaign materials sa iba't ibang barangay sa Cebu City. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Pinagbabaklas na kagabi ng mga tauhan ng Department of Public Services ng Cebu City ang mga campaign materials ng mga politiko na ipinaskil sa mga dingding at pader sa syudad. Sinimulan ito ng alas 5 ng hapon at tumagal hanggang alas 10 ng gabi. Umabot ng 1,500 ang nakolektang mga campaign posters. Nahirapan naman sa pagtatanggal ng mga poster ang mga ito dahil matindi ang pagkadikit at patong-patong, kaya ginamitan nila ng tubo at binuhusan rin ng tubig ang mga ito. Dili kayo paspas ang among kuan kayo ito, gigahi kayo pagkapapilit. Dili kayo yung tanga madidali ginatugtang-tang ba kay maiging pagkapapilit sa simento. Ayon kay Casiano Mujeres, foreman ng DPS Cebu City, mas nahirapan sila sa pagbabaklas ng mga campaign material ngayon kumpara sa mga nagdaang eleksyon dahil mas marami na ito. Posibleng ma-extend pa hanggang sa susunod na linggo ang operasyon dahil sa dami pang barangay na dapat libutin. Ang schedule ng kanilang pagbabaklas ay alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi at alas 3 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga upang makaiwas sa matinding init. Mga personnel ng Department of Public Services, government employees at garbage collector ang nagtutulungan ngayon sa isinasagawang Oplan baklas sa Cebu City. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Nagpaalala ang Philippine National Police o PNP na umiiral pa rin ang gun ban kahit tapos na ang eleksyon. Samantala, umakyat na sa mahigit 4,200 ang lumabag sa COMELEC gun ban. Mula sa Kamkrame, may report sila Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Tuloy-tuloy pa rin nga ang ipinatutupad na COMELEC checkpoint at COMELEC gun ban ng Philippine National Police sa iba't ibang panig ng bansa kahit tapos na ang botohan. Sa katunayan ay patuloy pa rin nadadagdagan ang lumalabag sa COMELEC gun ban hanggang sa ngayong araw na ito. Base sa datos ng PNP, nasa 4,223 na ang naaresto kung saan pinakamarami pa rin ang sibilyan na nasa 4,042. 33 naman ang pulis, 18 ang sundalo, 2 ang BFP personnel, 35 ang elected at government officials, 50 ang security guards, 3 CAFGU, 8 mula sa ibang miyembro ng law enforcement agency, 22 threat groups at 10 private armed groups. Sinabi pa ni PNP, PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, nasa 3,486 naman ang nakumpiskang mga armas. 39,371 naman ang deadly weapons. 157 na firearm replica, 1,166 na pointed weapons, 218 granada, 313 na other explosive o ibang mga pampasabog at 37,455 na mga bala. Gate ng pamunuan ng PNP, hindi ligtas sa kaso ang mga miyembro ng law enforcement agency na nagbibitbit ng baril, lalo na kung hindi naman naka-uniforme. Kaya floor panawagan nga ng pamunuan ng Philippine National Police, hindi lamang sa publiko kundi sa maging tauhan ng PNP na iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal, lalo na ang baril dahil dire-diretso ang kanilang COMELEC gun ban at maging ang checkpoint hanggang sa matapos ang election period sa June 8. Balik sa iyo, Flor.
Leilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Nakabalik na sa Camp Vicente Lim sa Laguna ang mahigit 100 pulis na sa Region 4A na idinestino sa Mindanao para tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa eleksyon. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. 4 na araw na nadestino sa Autonomous Region of Muslim Mindanao ang 112 miyembro ng Regional Public Safety Battalion ng Pro-4A. Ito ay upang tumulong sa seguridad ng mga botante at ng mga guro na tumatayong Board of Election Inspector laban sa banta ng mga armadong grupo sa katatapos na botohan. Kabilang ang ARM na may mga lugar na walang mga guro na tumayong BEI noong eleksyon dahil sa takot, kung kaya't mga pulis ang humalili sa kanilang posisyon. Nakabalik na sila kagabi sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Bitbit ang hindi makakalimutang karanasan nitong nagdaang halalan. Na in time na nagbobotohan, normal lang, unang normal lang na may pumuputok na M203. At sabi po, normal lang din daw po na huwag kami makialam. Sa isip-isip ko po, hindi po pwede sa amin taga-Calabarzon na pag pinutukan kami, hindi kami magre-react. O sabi ko sa amin ng COP doon, hold the line lang daw po. Bukod sa mga armadong grupo, nasaksihan din umano nila sa Lanao del Sur ang lantarang bilihan ng boto kapalitang malaking halaga ng pera. Tatanggap ng pagkilala ang mga miyembro ng RPSP sa Lunes dahil sa ipinakita nilang kabayanihan nitong nakaraang eleksyon. And I'm really very proud of our unit because pinakita nila yung kakaibang disiplina, buo ang loob ng ating mga tropa. Kahit na bago sila dun sa lugar, lahat sila ay very proud, lahat sila ay high moral. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos. They have done their job well and for that, I commended each and every one of them. Sa ngayon, binigyan muna ng 3 araw na bakasyon ni General Santos ang 112 pulis matapos silang madestino sa Mindanao. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Hiniling ni Muntinlupa City Congressman-elect Rufy Biazon sa Sandigang Bayan na i-dismiss na ang kaso laban sa kanya. Mula sa Sandigang Bayan, may report si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Lor. Naghain nga ng mosyon sa Sandigang Bayan si Muntinlupa City Congressman Rufy Biazon na humihiling na i-dismiss na nga ang mga kasong isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Nakaharap si Biazon sa draft, direct bribery at malversation dahil sa may 3 million peso na Priority Development Assistance Fund o PDAF na inendorso para sa mga proyekto ng Lone District ng Muntinlupa taong 2013. Kapwa-pasado rin ni Biazon si Janet Laboles na may tumayong middleman sa mga transaksyon ng PDAF. Ayon kay Biazon, inendorso lang niya sa Cleaning Implementing Agency sa kanyang PDAF at ito umano ang pumili na ng mga NGO. Wala rin anya matibay na ebidensya na tumanggap siya ng kickback o komisyon mula sa mga nasabing transaksyon. Wala rin umanong basihan ang kasong draft dahil hindi naman umano siya nakipagsapwatan sila ng polis at iba pang pribadong individual dahil matapos na endorso ang PDAF sa implementing agency ay hindi na niya anya alam ang naging proseso ng implementasyon ng mga proyekto. Dahil isang humihiling ni Biazon, naisasabi muna ng korte ang pag-i-issue ng warrant of arrest at full departure order laban sa kanya hanggat hindi nito nire-resulta ang motion for judicial determination of probable cause na inihain ng kanyang kampo. Lord? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, nagulat mula sa Sandigang Bayan. Manatili po nakantabay, magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, hiniling ng grupo na mga overseas Filipino workers o OFW kay Mayor Rodrigo Duterte na bigyang prioridad ang kanilang kapakanan at pamilya. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin, live. Yes, Grace. Floor, nagpaabot na rin ng panawagan kay Mayor Rodrigo Duterte ang Alliance for Community Transformation and Service OFW o ACTS OFW Party List. Unang panawagan ng grupo kay Duterte ay ang tulong na maaaring ibigay sa libu-libong OFW na nawala ng trabaho sa Middle East.
Gayon din ang hindi pa raw nasusolusyonan at tanimbala sa mga OFW at ang isyu ng pagbubukas ng customs sa kanilang mga ipinapadalang balikbayan boxes. Dahil dito nakausap si OFW Advocate John Bertiz kay Duterte na bumuo ng isang departamento na hawak at mangangalaga sa mga pangangailangan ng OFW at ito ay tatawaging Department of Migration and Development. Sa ngayon anya, napakarami pang ahensyang kailangang puntahan ng OFW para sa paglalakad lamang ng kanilang mga papeles palabas ng bansa. Hirap din anya ang mga OFW na makahingi ng tulong sa gobyerno tuwing magkakaroon sila ng kaso at problema sa ibang bansa laban sa kanilang mga recruiter. Subalit kung mayroon daw isang departamento na tututok sa mga OFW, mas mapapadali ang kanilang paghingi ng tulong at pangingibang bansa. Sa ngayon, ang Act OFW ay mayroon lang nakuhang mahigit 300,000 boto base sa partial unofficial count ng COMELEC. Sir? Grace Casin, nagulat mula sa Quezon City. Dadaong na sa bansa ngayong Sabado ang kauna-unahan at bagong strategic sea lift vessel ng Pilipinas. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Sakto sa pagdiriwang ng anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Mayo 20 ang pagdating ng kauna-unahang bagong barkong pagmamayari nito. Pangungunahan ni Vice Admiral Cesar Tacad, ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy, ang arrival ceremony ng Strategic Sea Lift Vessel Tarlac sa South Harbor, Manila sa May 16, araw ng Lunes. Ang Strategic Sea Lift Vessel ay isang multi-role platform. Ibig sabihin, maaari itong magamit pang humanitarian assistance and disaster response at pang territorial defense. Pwede rin itong maging isang floating hospital at gamitin bilang isang command center ng AFP. Meron din itong helipad at kayang maglula ng hanggang 3 helicopters. Ang mga defensive armament naman ng SSB ay ilalagay na mismo ng Philippine Navy. May 2 inisyal na order ng SSB ang Pilipinas sa Indonesia sa halagang 3.87 billion pesos at bahagi pa rin ito ng pondo para sa AFP Modernization Program. Samantala, ang ikalawang SSB ay target na makuha sa 2017 o 2018. Floor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Samantala, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Sa ngayon po ay makulimlim dyan sa may extreme northern Luzon dahil unang-una dito po sa pag-iral ng tail end of a cold front at magdudulot po dyan ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ang Metro Manila naman po na labing bahagi ng Luzon, kasama na rin po ang Visayas and Mindanao area, may mga tsansa na magkakaroon po ng isolated thunderstorms dahil na mamayang hapon o kaya po ay gabi. Pero sa ngayon, may mga lugar na po sa Metro Manila at ilang lugar po sa mga karating lalawigan ay meron na pong mga naranasang mga pag-ulan kagaya po sa may area ng Pampanga. Ayon po sa Pag-asa, patuloy din po makakaranas ng malinsangang temperatura lalo na sa may area po ng Tuguegarao, maaari pa rin pong humigit sa 40 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Naglalaro din po sa 36 to 39 degrees Celsius ang heat index sa Visayas and Mindanao area. Wala naman pong bagyo o LPA na namomonitor ang Pag-asa na makakaapekto po sa ating bansa. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo, studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Nagpahayag ng pangamba ang Pag-asa na baka umiral naman ang La Nina matapos ang El Nino phenomenon sa bansa. Nagbabalik si Ray Pelayo. Nasa La Nina watch ngayon ang Pag-asa dahil lumaki ang posibilidad na umiral ang phenomenon pagkatapos ng El Nino. Ayon sa Senior Weather Specialist at OIC ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa na si Anthony Lucero, bagamat umiiral pa rin ang strong El Nino ngayon, ay may ipinakikita ng indikasyon ng karagatan na magkakaroon ng La Nina sa huling bahagi ng 2016. Kung sakasakaling ang karagatan ay magbigay ng manifestation na ito nga ay papunta na sa La Nina, mararamdaman natin yan pagdating ng October, November, December. At ang pinakamalakas na impact niyan yung first quarter of next year. Mas malaki ang tsansa na makaranas ng impact ng La Nina ang mga lugar sa eastern section ng bansa, partikular ang Isabela,
Quezon, Bicol Region, Samar, Leyte at Caraga Region. Malaki nga yung possibility, siguro mga 80%. Kasi base doon sa historical data natin, 3 out of 4 cases nagkaroon ng La Nina during a very strong El Nino. Noong 2015, sa ganitong petsa ng Mayo ay nakaka-4 na bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon wala pa rin na nakaka-apekto sa ating bansa. Pero ayon sa Pag-asa, bago matapos ang taong 2016, maaari pa ring umabot sa 19 hanggang 20 bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kung average nga yung bilang ng bagyo, which is 19 to 21, kinumpres naman yun sa 6 na buwan instead of 12 months. Ngayong buwan ng Mayo ay maaaring makaranas pa ng matinding tagtuyot ang 37 lalawigan o 42% ng bansa, habang pagkatapos ng Hunyo ay huhupa na ito. Pray Pilayo, UNTV News Worldwide. Trending ngayon sa social media ang bagong tayong traffic light sa panulukan ng Quezon Avenue at Araneta Avenue. Bakit kaya? Alamin natin yan kay Mon Hocson na mag-uulat ng live. Yes, Mon. Floor, sa unang tingin ay tila walang problema at maayos naman ang mga traffic lights sa intersection ng Quezon Avenue at Araneta Avenue. Subalit, namumukod tangi ang isang bagong tayong traffic light na ilagay ito sa posisyon na hindi nakikita ng mga motorista at natatakpan ng footbridge. Sa isang post ng motoring website na Top Gear, umani ng batikos ang MMDA dahil sa maling pwesto ng traffic light. Maging ang mga motorista hindi natuwa. Dumipensa naman ang MMDA at sinabing intentional ang pagkakatayo ng traffic light. Inihahanda daw nila ito upang bigyan daan ang pagtatanggal sa footbridge upang maitayo ang Skyway Stage 3 project sa dakong ito. Kapag natanggal na ang footbridge, plano itong pagandahin pa ng MMDA, gaya ng ginawa nila sa isang adopted na footbridge ng Welcome Rotonda at Quezon Avenue. Sa tulong ng Adopt a Footbridge program ng MMDA, ang pribadong sektor ang mag-aayos at magpapaganda sa mga footbridge sa Metro Manila sa ilalim ng public-private partnership. Ang mga interesadong private partner ang magpopondo sa lahat ng gastos sa pagkapaayos sa footbridge, kasama sa rehabilitasyon at paglalagay ng bubong upang maprotektahan ang mga pedestrian sa init at ulan. Mayroon ding mga halaman upang makabawas sa air pollution. Naglagay rin ng private partner ng mga CCTV at ilaw. Mayroon ding 24-hour na security guard sa footbridge. Kalaunan ay maglalagay ang MMDA ng daan para sa mga person with disabilities, gaya ng mga nagawa na sa unang Adopt a Footbridge project ng ahensya. Yan ang latest. Balik sa floor. Yun pala yun. Ang galing ng engineer. Maraming salamat sa iyo, Mon Hocson, nagulat mula sa Quezon City. Tinumpok ng apoy ang 2 palapag na apartment sa Pasay City kagabi. Narito ang report ni Benedict Galazan. Pasado alas 9 kagabi nang tupukin ng apoy ang 2 palapag na paupahang apartment sa Advincula Street, corner FD Harrison Street, Pasay City. Nadamay din sa sunog ang daycare center at isang restaurant, kaya itinaas sa 2nd alarma ang sunog. Ayon sa isa sa nasunugan, may narinig silang mga pagsabog at kasunod na nilang nakita ang makapal na usok, kaya lumabas sila ng apartment. Wala ho kaming nagamit po, kahit piso wala ho kaming nakuha. Susi lang ho ang dala ko. Kahit wala silang naisalbang gamit, nagpapasalamat pa rin si Monique dahil ligtas ang 2 niyang anak at sa ngayon ay hindi pa niya alam kung papaano magsisimula. Sa investigasyon ng Pasay Bureau of Fire Protection, posibleng problema sa linya ng kuryente ang pinagsimulan ng apoy. Electrical ang pinakaano namin dahil yung initial witness namin na umuusok yung pinaka-breaker nila. Inaalam din ng Pasay BFP kung may permit ang paupahang apartment kung saan nasa 20 pamilya ang nakatira. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente at tinatayang nasa mahigit 400,000 piso ang kabuuang halaga ng nasunog na ari-arian. Benedict Galazan, UNTV News Worldwide. Then on the spot, ang isang menor de edad na lalaki matapos na ma-hit and run sa Taguig City kanina madaling araw. Narito ang report ni Reynante Ponte. Isang minor de edad ang nabiktima ng hit and run sa C5 Road harap ng Market sa Taguig City pasado 1:00 kaninang madaling araw.
Walang pagkakakilanlan ng biktima na tinatayang edad 10 taong gulang hanggang 15 taong gulang maliban sa suot nitong kulay red na damit at nakashort na checkered. Ayon sa MMDA enforcer na nagpapatrol sa lugar, naabutan na lang nila na maraming mga taong nakikiisyoso sa nadagpuang patay sa gitna ng kalsada. Sa kanilang pag-iimbestiga, posibleng nabangga ng isang truck ang biktima dahil ang lugar kung saan ito nadagpuan ay dinadaanan ng mga malalaking truck. Nagtamo na malubhang pinsala sa ulo at katawan ng biktima. Posible rin umano na batang kalye ang biktima at tumatawid na lang bigla sa mga highway. Dahil madilim ang lugar ay wala namang nakakita sa pangyayari. Sa ngayon ay patuloy ng pag-iimbestiga ng mga otoridad at sinecheck na rin nila kung mayroong CCTV sa lugar para matukoy kung sino ang nakabangga sa biktima. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Aabot sa 52 nasawi sa car bombing sa Baghdad, Iraq. Maliban sa nasawi, mahigit 78 rin na nasugatan sa insidente. Ayon sa mga otoridad, isang SUV na puno ng bomba ang sumabog sa gitna ng isang pamilyan sa Sadir City. Karamihan sa mga biktima ay mga kababaihan at pinangangambahan pang tumaas ang bilang ng mga casualties. Inakuna ng Islamic State ang pambobomba na sinasabing target ang mga Shiite militia fighters. Patuloy ang search and rescue operation sa mga biktima ng lindol sa Tibet kahapon. Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang syudad ng Kamdu na naramdaman rin sa mga kalapit na bayan. Mahigit 6 na po ang nasugatan na karamihan ay mula sa bayan ng Kata at 7 sa mga ito ang nasa critical na kondisyon. Maraming bayan nawasak at ilang tulay at kalsada ang napinsala. 5 relocation site ang inilaan para sa mahigit 4,000 residenteng naapektuhan ng lindol. Umusad na si Rafael Nadal ng Spain sa third round ng Italian Open. Ito'y matapos na talunin ng 7 times tournament champion si Philipp Kohlschreiber ng Germany. Ang sagupaan ang pang-13 beses na namayani si Nadal sa German tennis tour. Si Australian Nick Kyrgios ang susunod na makakalaban ni Nadal. Naunang tinalo ni Kyrgios ang 10th seed Milos Raonic ng Canada 7-6, 6-3. Nagsimula ang prestiyosong 69th Cannes Film Festival sa France. Makulay ang opening ceremony ng festival kung saan tumayong host ang French comedian and actor na si Laurent Lafitte. Kabilang sa malalaking pangalan na dumalo sa selebrasyon ay si American director Woody Allen at Hollywood stars gaya ni na Kristen Stewart, Jesse Eisenberg at Blake Lively. Ang Cannes Film Festival ay taunang ginaganap upang parangalan ang mga gumagawa ng mga pelikula at dokumentaryo mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Kabilang sa mga Pilipino na ginawaran na ng pagkilala sa Cannes ay ang batikang direktor na si Brillante Mendoza. At yan po ang ating sports at entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. May pangyayari bawat minuto, may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali.